Magandang hapon po. Hulikam ang pagtangay sa isang sanggol habang katabing natutulog ang mga magulang sa isang bangketa sa Quezon City. Patuloy ang pagtugi sa mga otoridad sa suspect. Ang nahulikam na insidente sa pagtuto ni EJ Gomez. Sobrang sakit po, ma'am. Para po kaming binagsakan ng tatlong langit at lupa. Iniisip ko po ngayon kung ano na pong ginagawa sa kanya ng tao. Kung sinasaktan po ba yung anak ko, nililinisan po ba siya? Panay ang iyak at dasal ni Rosel Manansala ngayong mahigit 2 linggo nang nawawala ang kanyang sanggol na si Rhea. Dinukot kasi ang kanyang 4-month-old na sanggol alas 3 ng madaling araw noong October 4. Habang natutulog silang mag-anak sa isang bangketa sa Quezon City, isang nakasuot ng hoodie ang tila nagmamasid-masid. Maya-maya, naglagay ito ng payong sa unahan at bumalik sa kinatatayuan. Hanggang mabilis na dinampot ang sanggol at tumakas sakay ng taxi. Naramdaman ko po, ma'am, na para pong may gumalaw sa tabi ko. Sabay po nung kumapa po ako sa may gilid ko, ma'am, wala na po akong Nagpa-blatter po sa amin. Nakausap ko rin po yung nagtitinda doon. Sabi, hindi talaga nila nakita. Nakita pa raw sa CCTV ng barangay ang sinakyang taxi ng tumangay. Papunta po siyang norte. Batay sa backtracking ng QCPD, nagpahatid ang babae sa isang mall bitbit ang dinukot na sanggol. Sa pahayag daw ng taxi drivers sa mga otoridad, patungong Laguna ang babae at nagpababa sa mall para sumakay ng bus. Pakiusap ni Rosel sa kumuha sa kanyang baby. Kung sino ka man po na kumuha sa anak ko, nakikiusap at nagmamakawa ako sa'yo. Ibalik mo sana yung anak namin. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mag-iimbestiga na rin ang Senado kaugnay sa Duterte Drug War at ang Blue Ribbon Committee ang mamumuno nito. Nakatutok si Salima Refran. Imbes na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa, ang Senate Blue Ribbon Committee ang magsasagawa ng motu proprio investigation sa Duterte Drug War, ayon kay Senate President Cheese Escudero. Blue Ribbon Committee lamang at hindi lahat ng komite upang mapagbigyan yung nais sana ni Senator Bato na mag-hearing habang recess kami. Nakausap ko na sila at nasabihan ko na kung maaari makipag-coordinate kay Senator Bato at Senator Go kaugnay ng mga testigong nais nila maimbitahan at ng schedule din ng magiging pagdinig. Sabi ni Escudero, mangunguna sa pagdinig si Senate Minority Leader Coco Pimentel na subcommittee chairman. The war on drugs, the 6,000 to 30,000 alleged victims, and then was there really a state policy na patayin ng mga involved sa drugs? Yun po ating i-determine. Ayon kay Pimentel, pag-uusapan pa magiging rules ng pagdinig. Handang ipatawag ng komite ang mga nais-imbitahan ng mga miyembro, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Irerespeto raw nila ang pagdalo at pakikibahagi ni De la Rosa at Senator Bongo. I'm really objective and I'm fair, and then I will follow the evidence. Hindi ko haluan ng politika to. So, ebidensya lang po tayo. Gumugulong na rin ang joint investigation ng Department of Justice, NBI at PNP-CIDG sa mga pagpatay sa Duterte Drug War. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges if the evidence warrants. Basta't wala tayong sinasanto, we're not letting go of the cold cases kasi walang katahimikan hanggat walang hustisya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Tinawag ni Senate President Cheese Escudero na unbecoming o hindi nararapat ang mga tirada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat nirerespeto raw niya ang opinyon ng bise, hindi raw akma sa kanyang pagiging ikalawang pinakamantaas sa pinuno sa bansa ang mga binitiwan niyang salita. Tulad ng naisip daw niya na tanggalin ang ulo ng Pangulo. Pumalag din si Escudero sa sinabi ni VP Sara na hindi marunong mamuno ang Pangulo. Anya maayos na pamumunuan ng Pangulo ang bansa kung titignan ang paglago ng ekonomiya at pagbaba ng inflation. Ang ilang kongresista nananawagang sumailalim sa psychological assessment ang bise. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Conghun, nakababahala ang anyay mararahas at nakakatakot na pagbabantang binitiwan ni VP Sara. At kailangan matiyak kung karapat-dapat pa siya maglingkod sa kanyang posisyon.
Nanawagan si House Assistant Majority Leader Paulo Ortega sa Office of the Vice President na humingi ng professional help para kay Duterte dahil sa anya'y posibleng epekto sa liderato ng bansa ng mga naging asal ni VP Sara. Sinusubukan pa rin namin kunin ang pahayag ni VP Sara pero wala siyang tugon. Nag-iimbestiga na rin ang US Federal Bureau of Investigation o FBI sa umano'y pagdukot ng isang American vlogger sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Ayon sa Police Regional Office 9, binisita at kinausap ng FBI agents kahapon ang asawa ng biktimang si Elliot Eastman. Sabi raw ng FBI sa pulisya, walang natatanggap na anumang ransom demand ang pamilya ni Eastman sa Amerika. Patuloy ang pagtukoy ng pulisya sa mga nasa likod ng pagkawala ni Eastman. Ang US Embassy patuloy raw na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad at sa pamilya ng biktima. Minomonitor nila ang sitwasyon pero wala nang ibang komentong ibinigay bilang pagrespeto sa privacy ng biktima. Bumigay po ang tulay na yan sa Davao City ng daanan ng 10-wheeler. Ayon sa barangay, nasa 20 tonelada ang bigat ng truck na kargado ng lupa at bato pero hanggang 5 tonelada lang ang kaya ng tulay. Tumakas ang driver at pahinante ng truck na halos mahulog na. Walang nasaktan pero kailangang isara ang tulay sa mga sasakyan. Nag-inspeksyon na ang LGU at pinaplano ang pagkukumpuni sa tulay na may sira na raw bago pa ang pangyayari. Bumigay po ang tulay na yan sa Davao City ng daanan ng 10-wheeler. Ayon sa barangay, nasa 20 tonelada ang bigat ng truck na kargado ng lupa at bato pero hanggang 5 tonelada lang ang kaya ng tulay. Tumakas ang driver at pahinante ng truck na halos mahulog na. Walang nasaktan pero kailangang isara ang tulay sa mga sasakyan. Nag-inspeksyon na ang LGU at pinaplano ang pagkukumpuni sa tulay na may sira na raw bago pa ang pangyayari. Ang paghahanda sa undas, pasakit sa ilang maagang dumalaw sa mga sementeryo gaya sa Pampanga na lubog pa rin sa baha. Tinutukan yan, Divon Aquino. Lubog pa rin sa bahang puro basura ang ilang puntod sa Santa Iglesia Catholico Public Cemetery sa Masantol, Pampanga. Tanggal na nga ang takip ng puntod na ito kaya kita ang ataol sa loob. Ayon sa caretaker na aming nakausap, sa ilalim daw ng baha na ito ay napakarami pang mga nicho. Maswerte na nga lang daw at nakakadaan kami dito dahil kapag high tide ay hindi na madaanan ito. Ito yung papunta doon sa iba pang mga nicho. Si Arnold, caretaker ng mga puntod, nasaksihan ang unti-unting paglubog ng ilang nicho. Itirik ko yung kandila mo para mag-upos. Bigyan ako ng 20, 50, gano'n. Nagpapatirik. Kasi yung tubig, kapag lumusob ka dyan, alos lubog ka na. Lubog na ako. Bahari ng problema ng pamilya Alba na maagang nagpintura ng nicho. Kahit inangat na nila ang musileo, abot tuhod pa rin ang baha kapag tumataas ang tubig. Sa bahay na lang, pag yung hindi makapunta rito, nagsisindi ng mga kandila. Pag wala ng tubig, pupuntahan na namin. Nilulumot pa ang baha sa Holy Spirit Memorial Park. Baha rin sa Santa Elena Cemetery sa Masantol din. Habang ang baha sa Public Cemetery sa Macabebe, tinubuan na ng water lilies. Maitim at mabaho naman ang baha sa mga libingan sa Barangay San Sebastian sa Hagonoy, Bulacan, na dulot ng high tide at pag-ulan. Kaya may mga hindi na nagpapalinis ng mga nicho at hindi nakakapagtulos ng kandila kapag undas. Sa pampublikong sementeryo sa Sarat, Ilocos Norte, naguhuan ng lupa ang ilang puntod at bumagsak din ang bakod dulot ng habagat at bagyo. Ngayong linggo, inaasahan na matatapos ang rehabilitasyon doon. Matagal na ring problema ang baha sa Maa Public Cemetery sa Davao City na plano ng i-rehabilitate. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Dumalo po sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos sa panunumpa ng bagong presidente at vice-presidente ng Indonesia sa Jakarta. Isa pong Pangulo sa mahigit 30 pinuno at kinatawan ng mga bansa na sumaksi sa inaugurasyon ni na Indonesian President Prabowo Subianto at Vice President Gibran Rakabuming Raka, anak ng dating Indonesian President na si Joko Widodo. Katabi po ng first couple si Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam. Ayon po sa Presidential Communications Office, pagpapakita ito ng pagnanais na pagtibayin pa ang bilateral ties ng Pilipinas at Indonesia
na ang ika-30 o ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ay gugunitain sa Nobyembre. Formal na pong inimbitahan ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa kanyang administrasyon. Tinutukan niyan ni Darlene Cay. Ito ang imbitasyon ng House Quad Committee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat na pirmado ni Quad Committee Overall Chairperson Representative Ace Barbers, inaanyayahan si Duterte sa pagdinig ng komite sa Martes, October 22 para bigyang linaw ang mga issue partikular sa extrajudicial killings. Sa huling pagdinig, sinabi ni retired Police Colonel Royina Garma na iniutos ni Duterte na i-replicate sa buong bansa ang Davao model ng drug war, kung saan may reward system para sa mga pulis na makapapatay sa drug suspects. Wala pang kumpirmasyon ng Quadcom kung dadalo si Duterte, pero handa raw sila rito. Bibigyan daw nila ng pagkakataon ang dating Pangulo na sagutin ang mga pahayag ni Garma. We will definitely afford him the courtesy due to him. Medyo pipilitin namin na maging intelligent itong mga questions na ito. We will have to get some information kung totoo bang merong reward system na in-implement. Meron bang order talaga na barilin? Ano pa bang ibang orders? Sabi ni Quad Committee Co-Chairman Representative Benny Abante, kasama sa tatalakay ng impluwensya ng mga pahayag ni Duterte sa publiko noon. The former president should also realize that because he said several times in his war on drugs that drug pushers or whoever should be killed, no? Paulit-ulit yung sinabi. It's not actually a personal order to those people to kill. Pero declaration ng ating Pangulo yan. So ano ang ginawa ng mga kapulisan natin? They were emboldened to kill. Imbitado rin sa pagdinig sina dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo at Peter Parungo alias Pedro na kapwa idinawit ni Garma. Makita natin na talagang maraming mga pinatay na hindi talaga mga drug pusher, kundi drug user and mistaken identity. Sinasabi ng iba na collateral damage to. Hindi, death ito eh. It's not just collateral damage. Sinusubukan namin kunin ang panig ng dating Pangulo na sa panayam ng SMNI noong Huwebes ay nagsabing wala pa raw siyang natatanggap na imbitasyong dumalo sa pagdinig. Pinabulaanan din niya ang mga alegasyon ni Garma. Operational funds lang daw ang ibinigay niya sa mga polis at pagbati at panglilibre lang ang ibinigay niyang reward. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok 24 oras. Hindi lang apoy ang pwedeng gamitin sa cremation. Ang mga yumaong fur baby pwedeng lusawin sa tubig para maging abo ang mga buto. Ang mas eco-friendly na prosesong ito sa pagtutok, Tindano Tingkungko. Pinakamasakit na yugto ng isang fur parent ang pagpanaw ng kanilang mahal na alaga. Dahil parte ng pamilya ang turing ng ilan sa kanilang fur babies, ibinuburol, inililibing o pinakikremate ang mga namatay na alaga gaya sa tao. Ang fur baby ni Jenny for 7 years na si Inky pumanaw kaninang umaga dahil sa sakit sa atay. Masakit kasi kasama ko siya eh. Bali dalawa na lang kami sa bahay eh. Kahit saan hindi ko siya maiwanan. Masakit kasi wala na akong kasama. Pero sa halip na tipikal na cremation, pinili ni Jenny ang pet aquamation. Dito, hindi apoy, kundi alkaline water ang ginagamit na pang-cremate sa alaga. Ayon sa isang pet aquamation service, para lang daw lumalangoy ang fur baby na mas gusto ng mga kliyente nila. Pag nilagay mo siya po doon, after po noon, 3 to 4 hours po, lalabas na po siyang bones. After, papatuyuin na po siya. Doon lang po siya, nakahiga lang po. Kumpara sa cremation, puti ang abo mula sa aquamation. Eco-friendly din daw ang prosesong ito dahil mas konti ang kemikal na ginagamit. Sunog po kasi may naglalabas sila ng usok. Yung water po natin na ginagamit po na nadidrain po na tubig, pinapadala po namin sa province po para po ipang tanim po. Yung water po natin nakakatulong pa po ito sa pagtatanim po. Bukod sa abo, may mga package din para sa bubuing memorabilia ng fur baby na matatanggap ng kliyente. Gaya ng paw print, balahibong kinuha bago ang aquamation at ngipin na hindi naaagnas para manatiling buhay ang alaala ng kanilang minamahal na fur baby tulad ni Inky. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Arestado sa Caloocan ang 3 lalaking sangkot sa pamamaril. Ang krimen, nag-ugat daw sa paninitsit. Nakatutok si Bea Pinlac.
Naglalakad sa barangay 187 Caloocan ang magbabarkadang ito. Nang tila may biglang sinisigawan ang isa sa direksyon ng pinanggalingan nila. Maya-maya nagpaputok ng baril ang isa sa kanila. Umakto pang manunugod ang mga suspect bago tumakbo paalis. Palingon po kami kasi sinitsitan po kami. Lugar po namin to kaya akala namin walang mga sa amin. Pagtakbo po namin dito na po yung huling putok habang nakikipagbatuhan po kami sa kanila. Lasing yung ating mga suspects. Nagkaroon ng verbal tussle at bigla-biglang naglabas ng kanyang baril itong suspect natin. At pinaputukan ang grupo ng ating mga biktima. Nabaril sa tagiliran ang isa sa mga nakaalitan ng mga suspect. Agad na dala sa ospital ang biktima. Sakay ng motorsiklo, tumakas ang mga suspect pero natuntun din ng mga pulis. Agresibo ang ating mga suspects nung panahon na sila ay arestuin. Kaya nagkaroon ng komosyon. Bumunot pero naabutan pa rin siya ng ating mga police officers kaya hindi na nakapagpaputok ng baril. Nang maposasan, nag-peace pa ang isang suspect. Nahaharap sa reklamong frustrated murder ang mga suspect. Habang ang lalaking namaril, may dagdag na reklamong illegal possession of firearm. Pinagtanggol lang namin sarili namin. Pinagsisisihan na po. Humihingi po ng pasensya sa mga nangyari. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tiyak na mawawala ang takot ninyong pumunta sa sementeryo kung ang inyong madaratnan, peryahan. Yan po ang libangan sa isang libingan sa Balanga, Bataan. Mabubuhayan po ng loob ang mga sasakay sa mga nakalululang rides tulad ng Viking, Frisbee, may Ferris wheel at roller coaster din. Mapapasigaw rin kayo sa haunted house. Pero meron ding chill rides tulad ng carousel at may mga palaro sa peryahan na pwedeng i-enjoy at pwede ka pang manalo ng papremyo rito. Kapag nagutom, pwedeng bumili sa mga stall ng pagkain at inumin. At diretso ng araw roon ang ilang naglilinis ng mga nicho at yung mga bumisita sa mga yumaong mahal sa buhay para sa undas. Mga kapuso, mataas ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,450 kilometers east of southeastern Luzon. Posible po yung pumasok sa PAR ngayong araw o bukas. At ang trough o extension nito nagpapaulan sa Aurora, Quezon, Bicol Region, Palawan, Northern Samar, Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at Metro Manila. Batay po sa datos ng Metro Weather, magiging maulan bukas na umaga sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Bicol Region. Uulanin din simula tanghali ang ilang bahagi ng Metro Manila. Halos buong Visayas at Mindanao naman ang uulanin sa hapon. Certified top grosser sa Cine Malaya 2024 film na balota sa opening week nito sa big screen. Nagpasalamat ang GMA Pictures at GMA Entertainment Group sa pagpapakita ng mga manonood na botong-boto sila kay Teacher Emmy, ang karakter ni Marian Rivera. Partner, ang anik-anik face, aba, it's real at trending ngayon. Pero hindi lang yan palawit sa mga bag, ha? Ang mahal ng anik-anik na yan, ha? Ang iba isinabit din sa Christmas tree. Yan ang pampagood vibes, si Katrina Son. Iba't ibang kulay, disenyo at laki. May mukhang cute na monster, hayop, o umiiyak na cartoon character. Ganito ang bagong nauusong anik-anik o bag charms na bet maging ng celebrities tulad ni na Marian Rivera, Heart Evangelista, at forever young star Nadine Samonte. Masaya lang po. Gustong-gusto ko po. Pangkuan lang ba sa bag ba? Yun parang maganda tingnan ba? Para may style. Feeling young. Although senior na tayo. So, happy lang. Happy life. Enjoy. Si Lorien Sawi, bukod sa pagbebenta, naengganyo na rin mangolekta. Sobrang nahihil po yung inner child ko talaga na okay, nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganito. Pero hindi na lang sa bag niya yan sinabit, kundi
pati sa kanilang Christmas tree. Kasi nung bata po ako, ayan, alam niya na tatay, na talagang wala po kaming sariling Christmas tree sa bahay. Improvise lang po, like yung food color, kakanawin po siya sa tubig, tapos ilalagay dun sa pahabang plastic po. Tapos yun po yung ihahang namin sa totoong halaman po. Kaya ngayon po na we were able to put this kind of Christmas tree talaga, sobrang nabibless po talaga kami. Pero paalala niya sa mga gustong magsimula ng koleksyon. Dapat po, yun nga, gusto niyo talaga yung item, not because trending siya or hype siya ngayong mga panahon na ito, but because you really love the product. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 66 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.